Live nakuha po yan sa North Luzon Expressway. Ilang parte ng NLEX ang pansamantalang sarado dahil sa baha, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa kuha na ito ng U-Scooper na si Ann Panelo, makikitang wala ng galawan ang mga sasakyan. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng mga sasakyan. Sa advisory ng NLEX as of 8:25 p.m., not passable o hindi madaraanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang Valenzuela Interchange northbound, Valenzuela Interchange southbound at Paso del Blas southbound entry at exit. Pansamantalang sarado naman ang mga toll plaza sa Paso de Blas southbound entry-exit, May Kawayan southbound entry, Marilao southbound entry at Ciudad de Victoria southbound entry. Passable naman para sa lahat ng sasakyan ang Balintawak Cloverleaf southbound at northbound. Pati na rin sa ilang parte ng NLEX, NLEX Connector at SCTEX. Binuksan naman ang mga U-turn slot sa Mapulang Lupa, Valenzuela northbound, Libis Baisa southbound bago magbalintawak, Torres Bugalyon southbound paglampas ng Balintawal Toll Plaza, Lawang Bato, Valenzuela southbound, Valenzuela Interchange southbound at May Kawayan southbound. Makibalita tayo kay Jomar Apresto na naiipat din ngayon sa traffic sa NLEX. Jomar, nasan ka na banda? Mahigit isang oras na ako dito sa bahagi ng Mahalcan Road sa May Kawayan, Bulacan. At kagaya ko, stranded ang napakaraming motorista dito sa papasok ng May Kawayan Toll Plaza southbound lane. Yan ay matapos isara ng pamunuan ng NLEX sa mga toll booths dito. Ayon sa truck driver na si Ramil Papa, galing sila ng Cabanatuan at papunta sana sila ng Navotas. Mag-aalas 9 raw nang biglang isara ang nasabing toll plaza. Mas maigi na aniya na dito sila naipit kesa naman sa bahang lugar. Mahigit isang oras na rin nakapila si Arman Valeriano kasama ang kanyang mga kapatid. Susunduin raw kasi nila sa airport ang isa pa nilang kapatid. Sa isang text message, sinabi ni Robin Ignacio, ang traffic senior manager ng NLEX SCTEX, nakasunod ito ng pagbaha na nararanasan sa bahagi ng Paso de Blas, Valenzuela mula pa kaninang 6:40 p.m. Bukod sa May Kawayan Toll Plaza, isinara rin sa mga motorista ang southbound lane o southbound lane entry ng mga sumusunod na toll plaza, Ciudad de Victoria, Marilao entry at ang Paso de Blas entry at exit. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan posibleng buksan sa mga motorista ang mga nabanggit na toll plaza. Samantala, mula sa malakas na pag-ulan kanina, ambo na lang ang nararanasan ngayon dito sa bahagi ng Mahalcan Road sa May Kawayan, Bulacan. Jomar, dun sa mga lugar na nadaanan mo, meron ba kayong nakita na baha? At kung meron ay gaano na ito kataas? Jomar? Kanina galing ako sa may bahagi ng Northville 4V. Sa bahagi yan ng Marilao, Bulacan, may mga napansin akong mga residente na lumilikas na. Sila yung mga malapit sa tabing ilog. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung gaano na kataas yung tubig doon. Dahil dun sa nadaanan ko hanggang paa pa lamang. Pero dun sa bandang ilog, ang sinasabi nila, may kataasan na yung baha. Pero wala pa rin nakakausap na mga tauhan ng Marilao DRRMO kung gano'n na nga kataas yung baha. Dito naman sa bahagi ng Mahalcan Road, wala namang baha na nararanasan sa mga oras na to. Jomar, pagka ganito kasi na medyo masama yung visibility dahil sa ulan, prone na magkaroon ng mga aksidente. Meron ka na rin bang nabalitaan na aksidente dyan naman sa bahagi ng NLEX, Jomar? So far, nung nakausap ko yung mga taga-NLEX Patrol, wala pa naman silang binabanggit na aksidente dito sa bahagi ng Mahalcan Road. Pero ang binabanggit nila, may mga ilang sasakyan na naipit na mismo doon sa loob ng NLEX. Jomar, meron na rin ba tayong mga zipper lanes naman? Jomar? Dito kasi sa kinatatayuan ko sa mismong pwesto ko, talagang walang madaanan dahil lahat ng toll booth sarado. Kaya maging yung mismong kalsada dito sa bahagi ng Mahalcan Road, ilang sasakyan lang din yung nakakadaan dahil maraming sasakyan yung naipit at nakapila papasok dito ng toll booth. Oo. Dito sa mga video na nakikita namin, merong mga pasahero na nakatayo na, nag-aabang na sa labas ng kanilang mga sasakyan. Parang meron ding naglalakad. Meron ka bang nadaan ng mga ganito, Jomar? Oo. Kasi ang ginagawa ngayon ng mga motorista dito, lalo na yung mga driver, ipinapatay muna nila yung sasakyan nila. Kagaya ko, pinatay ko rin muna dahil nga, siyempre, malakas sa gas, tapos ang binabanggit nga nila, mahigit isang oras na silang stranded dito. So, maigit na ipatay muna nila yung makina nila. Kaya ang ginagawa nila, paikot-ikot sila. Kasi yung iba, curious kung bakit hindi nakakadaan yung mga sasakyan. Kaya ang ginagawa ng mga taga-NLEX dito, pinapaliwanag din nila na sarado yung kanilang toll booth dahil na rin sa pagbaha sa bahagi ng Valenzuela.
Oo. Jomar, dahil nga merong saradong toll gates, meron bang mga alternative na mga entries at exit points na ibinigay yung pamunuan ng NLEX? Jomar? Walang binabanggit yung NLEX dito kung meron silang pwedeng ikutan dahil kagaya nung nakausap ko kaninang isang motorista, galing na siya ng MacArthur Highway, pero ang sinasabi niya, mataas na rin yung baha kaya nagbaka sakali siya na pumasok dito sa May Kawayan Toll Plaza. Pero nagulat nga rin siya dahil sarado na yung mismong toll plaza dito. Merong isang option dito, yung pwede kang dumaan ng May Kawayan northbound and iikot ka ng Marilao. Pero ang problema, sarado rin yan sa mga oras na ito. Maraming salamat, Jomar Apreso, at ingat kayo dyan. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.